Insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ayon sa House Justice Committee. Ang sunod na hakbang ng komite at kung maituturing na nga bang patay na ang dalawang reklamo sa report ni Tina Panganiban Perez. The impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na inihain ni Attorney Andre De Jesus. 42 kasi ang bumoto pabor sa mosyon para rito, habang isa lang ang tumutol ang nag-endorso sa reklamo na si Representative Jet Nisay. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Insufficient in substance din daw ang reklamong inihain ng grupo ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa. 39 ang tumutol na sufficient in substance ito. Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may malinaw na salaysay na mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang. It must do more than suggest wrongdoing by association or inference. It must plead facts with particularity, showing that the official personally participated in, knowingly authorized, or culpably ignored acts that strike at the integrity of the office itself. Ayon sa ilang miyembro ng komite, hindi na ipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Sa Maza et al. Complaint, 3 alegasyon ang nakasaad na nakaangkla sa ground for impeachment na betrayal of public trust. Dito ay dinawit ang Pangulo sa sistema ng allocables at non-allocables sa DPWH budget na nagresulta umano sa flood control scandal. Pag-release ng bilyong-bilyong pisong unprogrammed appropriations at budget insertions na hindi bababa sa 100 billion pesos. There is no allegation or statement showing any administrative order, memo, executive order, or any directive executed by the President himself. Masasabi bang patay na ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, babalangkasin pa ng komite ang report sa sufficiency in form at insufficiency in substance ng dalawang reklamo laban sa Pangulo. Sunod, pagbobotohan ng komite ang report at isusumite sa plenaryo para pagbotohan ng lahat ng kongresista. Pero para sa naghain ng ikalawang reklamo, pati na nag-endorso nito, pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na wala siyang ginawang impeachable offense ayon sa Malacanang. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.